Sa kaugnay na balita, naniniwala si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na napapanahon nang magkaroon din ng prangkisa ang iba't ibang social media platforms. Makatutulong anya ito upang mapangalagaan ang freedom of speech at expression ng mga Pilipino. Ang buong detalye sa report ni Kyle Bulias. Iminumungkahi ngayon sa Kamara ang paggawad ng legislative franchise sa iba't ibang social media platform tulad ng Facebook, Instagram, TikTok at YouTube. Kasunod ito na nagpapatuloy na pagdinig ng House Tri-Committee para labanan ang pagkalat ng fake news. Ayon kay Congressman Robert Ace Barbers, dapat matutukan kung ano ang pananagutan ng mga naturang platform sa patuloy na pagkalat ng maling impormasyon sa internet. Sa pamamagitan aniya ng pagbibigay ng prangkisa, magkakaroon ng mas maayos na regulasyon sa social media nang hindi nasasagasaan ang freedom of expression ng publiko. Kasi naniniwala ako na una, ang social media platforms, isang negosyo yan at kumikita yan. Di ba? So, hindi po sila nagbabayad ng buwis eh. So, dapat, natin yan, buwisan natin yan. Diba? Pangalawa, walang regulatory policy kung paano ginagamit yung kanilang basta sinabi lang nila, kami ay merong mga rules na sundin nyo. Paano naman halimbawa, yung pagbayad nila ng... Sang-ayon din ng Scamwatch Pilipinas na makatutulong sa national revenue ang paggawad ng prangkisa sa mga social media platform. Pero sa kabila nito, binigyang diin ng co-lead convener ng organisasyon na si Art Samaniego na dapat muna itong sumailalim sa masusing pag-aaral. Paliwanag ni Samaniego, maaaring masagasaan ng free speech ng netizens, gayong ginagamit ng internet sa pag-express ng kanilang mga sarili. Cons naman ito, baka magkaroon ng threat to free speech. Yes. Kasi magkakaroon na ng control ang gobyerno pag magbibigay siya ng legislative franchise sa social media at pwedeng potentially leading to censorship at mga restrictions sa online expression. So ito yung dapat pag-aralan talaga ng husto ng gobyerno. Bukod dito, maaari din umanong magamit sa pamumulitika ang paggawad ng legislative franchise at paboran lamang ang ilang platform na pasok sa kagustuhan ng nasa gobyerno. Pero sinabi ni Samaniego na napapanahon na ang pagkakaroon ng batas para sugpuin ang nasa likod ng pagtaas ng cybercrime sa bansa. Sa monitoring ng Scamwatch Pilipinas, mas mataas na umano ang kita ng cybercrime kaysa sa illegal na droga. Sabi ni Samaniego, ito ay dahil low risk, high gain ang cyber scams, hindi tulad ng pagbebenta ng illegal na droga na madali kang mahuhuli. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.